Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sa umaga po na ito, tayo po ay mananalangin. Ipapanalangin po natin ang dalawang namumuno sa Eklesiya, si Dr. Jeffrey Johnson, ang District Superintendent ng South Texas District sa Amerika, at gayon din naman si Pastora Concepcion Fernandez, ang pastor sa Church of the Nazarene dun po sa Luzon Highland District. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. We are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itiling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. Y muy cristiane. Sisi ni wa Nazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 Jamaruha tanshanodu ichete. 미티안간시 힘을 유지 святости. Tunatenda 모양새네. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. Y muy люди с миссией. patienrian atuan mi kansi Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. Tunatenda kutumizira wamwe vanu. Bit Nazarene. Bit postat ulcheta kumus. We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekapit man ni
Biskop la haso ko kyang ma family na rende. I forso kyang le on heng. ကျမတို့ဟာယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ် Estamos conectados. 在基督里是一体。 Bit evening that day. 힘은 едины. na tunaamini kwa umoja. Tunatinda kubatana na ungawano. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Happy and excited po ba tayo ngayong umaga? Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Dahil dyan, hiniling ko po ang lahat ay tumayo para po makamayan po natin ating mga kapatiran. Kamustahin po natin sila. Awitin po natin sa Tagalog, O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko larawan. O mahal kita sa Panginoon. Minsan pa. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko larawan ni Jesus. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko. Nakikita ko larawan ni Jesus. O mahal kita sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sarap ng pakiramdam na nakamayan po natin ating mga kapatiran. At mas masarap ang pakiramdam pag nagpupuri tayo sa Panginoon ngayong umaga na ito. Amen? Amen. Praise God. Kaya po, welcome po ang bawat isa sa atin at ipag-pray po natin ating mga sarili. Prepare our hearts and our mind as we worship the Lord this morning. At ipag-pray din po natin ating mga kapatiran na naghahanda sa kanilang pamamahay. Papunta po dito, ipag-pray po natin ang bawat bahagi ng ating pagsamba ngayong umaga na ito. Let's pause for a while and let's prepare our hearts and our mind as we come and worship the Lord this morning. Amen. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker, for he is our God. We are the people of his pasture, the flock under his care. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Maraming po salamat dahil dinako mo kami sa iyong banal na sambahan, Panginoon, upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Panginoon, sa pagkakataon pong ito, inilalapit namin ang gawain namin ito ngayong umaga, Panginoon. Panginoon, gamitin mo ang aming pastora na itatayo mo dito sa harapan at kung saan man makarating ang tinig ng mga mensahe mo, Panginoon, ay mahipo ang mga puso na makakarinig nito at maisabuhay ang tunay na pagkakilala sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat. Ikaw po ang magpala ngayong umagang ito, Panginoon, hanggang sa kasulok-sulukan ng aming puso, Panginoon. Saliksikin mo po ito upang malayang makakilos ang iyong mga salita, Panginoon. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng gawain ngayong maghapon. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang samot papuri namin. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po handa ng pagpuri sa Panginoon. Pakisabi po sa ating mga sarili at katabi, ito po ang araw na ginawa ng Diyos. Amen. Amen. Importanteng marinig of course, ng bawat isa at ng ating kaaway na ito ang araw na ginawa ng Diyos para sa iyo. Amen. Upang ikaw ay pagpalain at puspusin ng Panginoon na kanyang presensya. Amen. Hallelujah. Ito ang araw. This is the day that you have made, O Lord, and we will rejoice
and be glad in it. Hallelujah. We're glad that you are here, Lord, in the midst of us. Thank you, Jesus. Can we sing together? This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Minsan pa. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice, man, we'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Thank you, Jesus. Yes, Lord, we worship you. We bless your name. Panginoon, itinataas po namin ang aming puso sa iyo bilang iyong mga anak, Panginoon. Dakilang pangalan. Amen. There's a light that shines with hope and breaks through the sky. Amen. Hallelujah. Mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Yes, Lord. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Amen. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know Yes, Lord. our God is in control. Yes. Overflow. Let your favor pour Jesus. out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah. Let's speak the name of Jesus and tell to the mountains. Hallelujah. Go and tell it to the mountains. Hallelujah. Go tell it on the mountains. Over the hills. San Polo. everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. Yeah, tell it on the mountains. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is Lord. Isang pa, Lord. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Magalak, magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Magalak, magsaya at purihin siya. Isa pa. Magalak, magsaya at purihin siya. Magalak, magsaya at purihin siya. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong biyaya, O Diyos. Patuloy tayo sa presensya ng Panginoon at purihin siya. Hallelujah.
We worship you, Lord. Your amazing grace, ang iyong dakilang biyaya na laging sapat sa aming buhay, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Let's sing together. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King of all kings. Jesus is the King of all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder, Who lifts the breathless in awe and wonder, the King of glory, the King of all kings. This is amazing grace. This is unfailing love that you have. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You will bear my cross. Yes, Lord. You laid down your life that I have been set free. Oh, this is a sing for all that you've done for me. Yes, Lord. And brings our chaos back into order, who makes the orphan a son in law. Yes, Lord, the King of glory, the King of glory, who rules the nation with truth and justice, and justice, just like the sun in all its brilliance. The King of glory, Jesus, the King above all kings. This is amazing grace. Yes, Lord, ang dakilang biyaya mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig, O Diyos. Yes. Yes, thank you, Lord. You would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, this is a symbol, all that you've done for me. Yes, Lord. Sabi nung yung salita, Panginoon, worthy is the Lamb who was slain. And Lord, we declare this in your mighty name with faith, oh Lord, with one heart. Yes, Lord. Let's sing together, worthy. Worthy is the Lamb who was slain. Come on, church. Yes, Lord. Worthy is the King. Oh Diyos, salamat, Panginoon. Worthy is the Lamb who was slain. Yes, Lord. Worthy is the King. You are worthy. You are worthy. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King. Yes, Lord. King of kings, Lord of lords. Worthy is the Lamb who was slain. Jesus. Jesus. This is amazing grace. This is unfailing love. Amen. That you would bear our cross, Lord, our cross, and you lay down your life, you lay down your life, that I would be set free. Thank you, Jesus, Lord. Oh, this is a sing for all that you've done for me. This is we sing for that all done for us, Lord. All that you've done for me, all that you've done for me. Hallelujah. All that you've done for me. Yes, Lord. All that you have done for us, O Lord. Amen. Magmula sa krus, Panginoon, na iyong ginawa sa amin, aawitan namin, Panginoon,
patuloy. Pasasalamatan ka patuloy, Panginoon. Lord, we want to stay in your presence right now. And Lord, pasalamatan, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Ang iyong katagumpayan sa krus, Panginoon, na aming liwanag, na aming pag-asa, na nagbigay sa amin ng biyaya, Panginoon, na kami, Panginoon, ay sa iyo, Diyos, sa bawat araw na aming buhay, Panginoon, habang kami ay narito sa lupa. And we speak this name, we speak your name, your holy name, Jesus, in our lives. Your word, yung salita na aming liwanag, Panginoon, O Diyos. Patuloy nagbibigay sa amin ng pag-asa, Panginoon, at kalakasan. Salamat sa iyong dakilang salita, Panginoon, na araw-araw namin, Panginoon, ng iyong presensya na araw-araw namin kasama. Salamat, Panginoon, O Diyos, pagkat ibinigay mong lahat para sa amin, Panginoon, ng iyong mga anak. And I speak the name of Jesus. Hallelujah. Worship you, Lord. Amen. I just want to speak The name of Jesus Speak your name, Lord. over Yes, every God. heart and every mind. Touch the hearts of everyone in this place this 'Cause morning, I Lord. know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus Speak the name, your holy name. till every dark addiction starts to break. Yes, Lord. Declaring there is hope and there is freedom. Your freedom, I Lord. speak We Jesus. speak your name, Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is, you are healing, oh Lord. Your name is life. Break every stronghold. Yes. Through the In the name of Jesus. burn like a Yes, Lord. Your name. And I just want to speak the name of Jesus Yes, Lord. Your power. over fear and all anxiety. We bind it in Jesus' name. To every soul held captive by depression, Lord. I speak Jesus. Mas palayain mo, Panginoon. Sila, O Diyos. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Yes. Shine through the shadows, burn like the fire. Presence, Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Yes. Shine through the shadows. Burn like the fire. Yes, Lord. We worship you, Lord, and adore you. Yes. Thank you, Jesus. Let's continue. Show Jesus from the Yes. mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. Jesus our for my families. family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus. Gamitin mo kami, Panginoon o Diyos. Jesus. Shout Jesus from the mountains. Yes, Antipolo. Jesus in the streets. Jesus in the dark.
let us give clap offering sa ating Panginoon. Let us speak Jesus through our clap offering. Oh, ipahayag ng ating mga bibig si Jesus. Si Jesus. Jesus. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na makapagliligtas liban sa iyo. Hallelujah. Mga kapatid, sa pagkakataon na ito, tayo ay lalapit sa Panginoon. We will come together in prayer. Hindi lamang po ako, kundi bawat isa sa atin manalangin. Kung meron tayong nais na ipagpasalamat sa Panginoon, ito po yung pagkakataon na iyon. Pagpasalamat natin ang mga ginagawa niya sa atin, maliit man o malaking mga bagay. Pasalamatan natin siya. Buksan natin ang ating mga bibig. Buksan natin ang ating mga puso. Ipahayag natin si Jesus. Katulad ng inawit natin, we will shout in the mountain, we will shout in the street. And today, we will shout dito sa ating mga kapatiran, together with our brethren, sa kasama ng ating mga kapatiran. Ipapahayag natin si Jesus kung ano ang ginagawa niya sa ating buhay. Tayo po ay sama-samang lumapit sa Panginoon. Pasalamatan natin siya. Hallelujah. Hallelujah. Father in heaven, we thank you. Tinataas namin ang banal na pangalan mo. At tinahayag namin ang banal na pangalan mo sa umagang ito. Naririnig mo ang mga pagpapasalamat ng iyong mga anak. Naririnig mo, Panginoon, kung paano ikaw ay naging mabuti sa bawat anak mo. Nitong nagdaan ng mga araw, Panginoon, sa iyong mga kamanghamanghang ginawang himala sa bawat isa, Panginoon. Sa patuloy na buhay, sa patuloy na kalakasan, sa patuloy na pagbibigay mo, Panginoon, ng biyaya ng buhay, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Ito ay nangangahulugan lamang na meron ka pang malaking mga gagawin sa buhay namin. Meron ka pang maraming plano para sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa mga kagalingan mula sa karamdaman. Maraming salamat po sa pagsusustain mo sa amin. Araw-araw, ikaw ang naghahain ng pagkain sa aming hapagkainan. Araw-araw, ikaw ang nagbibigay ng talino, ng karunungan, ng lakas, upang maisagawa namin ang aming mga trabaho, Panginoon, at mga pinagkakaabalahan ng pag-aaral, ano pa man, Panginoon. Maraming salamat dahil ang kagandahang loob mo ang dumadaloy sa amin na kami ay nagiging daluyan ng pagpapala sa mga tao. Maraming salamat sa lahat ng tao na nakasalamuhan namin nitong nagdaan na isang linggo, sapagkat tunay na ang iyong presensya ang nakita sa aming mga buhay. Maraming salamat din sa pagpapatawad mo sa amin sa mga nagawa namin ng mga pagkakasala, pagkakamali nitong nagdaan na isang linggo. Ikaw ang naglinis sa amin, nagpatawad sa amin, at ikaw ang patuloy na kumikilos sa aming buhay. Inaayos mo ang aming buhay. Salamat sa bawat problema, mga sirkumstansyang nangyayari, dahil alam po namin, pinatatatag mo ang aming pananampalataya. Pinatitibay mo ang aming relasyon sa iyo at maging sa mga kapatiran. Gumagawa ka ng daan upang maganap ang iyong banal na kalooban sa aming buhay. Gumagawa ka ng kaparaanan upang maabot namin ang mga kaluluwang hindi pa nakakakilala sa iyo. Itinataas po namin ang mga taong nakasalamuhan namin na tumanggap kay Kristo. Ito man ay alam namin o hindi namin alam. Nang dahil sa buhay namin, kinilala nila si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Nang dahil sa kapahayagan ng iyong salita, tumanggap sila kay Jesus. Dinadalangin po namin sila sa pagkakataon na ito. Panginoon, sila ay bago pa lamang sa pananampalataya.
Subalit naniniwala po kami na iingatan mo sila. Hindi mo hahayaan na ang kaligtasang nasumpungan nila kay Kristo ay maagaw ng kaaway. Sa halip, O Diyos, proproteksyonan mo sila, Panginoon. Ang dugo ng iyong anak na si Jesus ang patuloy na babalot sa kanila. Ang mga anghel mo ang magbabantay sa kanila. Banal na Espiritu, patuloy kang kumilos sa kanilang mga buhay. At dalangin po namin na sila ay patuloy na tumatag at lumago sa pananampalatayang kanilang nasumpungan kay Kristo. At isang araw, Panginoon, ay makasama sila sa mga pagtitipon ng mga mananampalataya at patuloy na lumago sa pananampalataya. Father, we also remember this morning nang may pagpapasalamat ang buhay ng isa naming pastora na namayapa this last week, Panginoon, si Pastora Jane de la Cruz, ang asawa ng aming pastor sa Valenzuela Church of the Nazarene. Ngayong araw po na ito ay dadalhin siya sa huling hantungan kung saan ilalagak ang kanyang labi. Ipinapanalangin po namin sa iyo ang kanyang naulila, si Pastor Marlon at ang mga kapatid niya, Panginoon, mga mahal sa buhay ni Sister Jane. We pray, O God, na alawin mo sila, Panginoon, sa mga pagkakataon na ito. Iunat mo ang iyong makapangyarihang kamay at yakapin sila sa iyong bisig nang maranasan nila ang pag-ibig mo, maranasan nila ang kapahinga na nagbubuhat sa iyo. We pray for Pastor Marlon na proteksyonan mo siya, Panginoon. We know the enemy will try everything, O God, para manghimasok sa buhay ni Pastor Marlon. But Lord, protect your servant. We pray, O God, that you will continue, O God, na kumilos sa kanyang buhay mightily. We even lift up to you lahat ng may mga karamdaman, Panginoon. We pray for Sean this morning. Kayo ang patuloy na magdulot ng kagalingan sa kanya, Panginoon, physically. And we know, O God, na i-restore mo ang kanyang kalusugan. At maging ang iba pa may mga karamdaman at dumadaan sa mga sakit, Panginoon. In the mighty name of Jesus, we declare healing. We declare healing right now. Anoint them with oil of healing na nagbubuhat sa iyo right now. We claim, O God, na ikaw ang kagalingan ng bawat isa. Salamat din po dahil alam ko na kayo ang magpapalaya sa bawat isa na dumadaan sa ano pa mga paghihirap ngayon. Spiritual, material, physical, Panginoon, emotional. Lord, we pray for healing touch. Because your name, Jesus Christ, is the power. You are our freedom. We speak the name of Jesus, O God. Sa lahat ng pinalangin po namin, we claim na dinugon mo na po ang aming mga panalangin. And we pray all these things in the mighty name of our Lord Jesus Christ. At i-declare po namin to in the mighty name of Jesus. We declare this, O God, at minsan pa po namin papahayag sa chorus ng inaawit po namin ngayon, the name of Jesus above all names. Yes, Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Breaks every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Meet somebody. Let's declare it. In Jesus' name, your name, your name.
last verse. I just want to speak. And I just want to speak the name of Yes, Lord. Jesus. Speak your name in our lives. Over every heart anxiety. Silence stillness within your presence. I speak Jesus. We thank your name, Jesus. Salita ng Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng unang Juan, chapter 1, verses 5 to 7. Mamuhay ayon sa liwanag. Ito ang aming narinig sa anak at ipinahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman. Nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at sa lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak. Maraming salamat po sa pagbabasa ng Kanyang salita. Makakaupo na po ang lahat. Good morning po sa ating lahat. Okay, welcome po sa Antipolo First Church of the Nazarene. At tayo po lahat ay nandito muli, nagkasama-sama at nagkakaroon ng pagsamba at pagluwalhati sa ating banal na Diyos. Maaari niyo po bang sabihin sa katabi niyo, the Lord is gracious at hindi ito mapipigil sa aking pagsamba at pasasalamat. Ulit, the Lord is gracious. Hindi nito mapipigilan ang pagsamba ko at pasasalamat sa aking Panginoon. Amen. Maraming salamat po muli sa ating praise and worship team. Kapag talaga sila ay nagpapaawit, hindi mo maiwasan na ilabas yung talagang boses natin kahit minsan tayo ay sintonado. Pero salamat sa kanila dahil patuloy po silang ginagamit ng Panginoon upang kumanta at magpaawit, tumugtog para sa ating Panginoon at tayo po ay ma-encourage na magpatuloy po sa pagsamba sa ating Panginoon. Sa araw na ito, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol po sa liwanag. At bago po ang lahat, nais ko pong imbitahan ng bawat isa na manalangin po at pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Aming Diyos, dakila naming Ama, salamat po sa inyong kadakilaan at katapatan sa amin. Kami po ay patuloy na humaharap sa inyo, nagpapakumbaba upang makarinig po ng inyong salita at ito po ay mapalakas ang aming espiritu sa mga darating po na linggo. Pinupuri ka namin, Panginoon, gamitin niyo po ang bawat isa at ang inyong pong lingkod na pagpapahayag ng inyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Napakahalaga po ng liwanag. Sabi po nila, pag walang liwanag, napakadilim at hindi natin makikita yung ating hinahanap. Kagabi po, nung kami po ay galing sa isang lugar at nahulog po yung isang straw na inumin po ng aking nanay. Hanap siya ng hanap, nahulog sa may gilid ng kanyang ng sasakyan, ng upuan. At hindi niya makita kung nasan yung straw ng inumin na kanyang iinumin. At sa kakahanap po niya, walang ilaw, pero nung dumating po kami sa aming destinasyon, yung pong straw na kanyang hinahanap ay nakita niya. Bakit po? Sabi po ng aking tatay, buksan natin yung ilaw para makita mo yung straw na nasa kagilid-giliran. At ayun nga po, salamat sa Panginoon kasi nang dahil dun sa liwanag na binuksan doon sa loob ng kotse, nagkaroon ng, nakita niya yung straw na nasa kasulok-sulukan ng gilid ng upuan. Gayun doon po ang maitutulong sa atin ng liwanag. Yung mga bagay na hinahanap natin, yung mga bagay na hindi natin makita-kita, pag nagkaroon ng liwanag, may liwanag ang buhay.
parang Meralco. Pag nagkaroon ng liwanag, makikita natin at makikita natin. Ang symbolism daw po, kapag walang liwanag, madilim, ito daw po ay nag-symbolize ng patay, death, or parang walang buhay, walang gana. Kung tutuusin naman po, totoo naman po yun, na kapag madilim, nagsisymbolize po ito ng death. At parang walang kabuhay-buhay. Ito po yung sinasabi ng ating pong scripture, ngayon pong umaga na ito, na ang liwanag na ating matatagpuan sa ating pong mga buhay ay matatagpuan po lamang sa pamamagitan ng tunay na liwanag, the truth and light and life. At ito po ang ating Panginoong Hesukristo. He is the source of light. Siya po ang source ng kaliwanagan ng mga malabong pangyayari, malabong kaganapan sa ating mga buhay, at siya ang nagbibigay ng direksyon, ng guidance kapag tayo po ay naliligaw or nawawala sa ating pong mga buhay. Hindi po natin maitatanggi na ang mundo po natin ngayon ay punong-puno ng kadiliman. Kitang-kita naman po natin to sa ebidensya ng mga napapanood nating balita. Kung hindi naman sa balita, sa naririnig natin sa ating paligid. Kung di man ito nababalita sa news, maririnig natin, sabi ng kapitbahay, sabi ng kabilang kanto, maraming mga bagay, maraming mga balita na nakikita natin na puro kadiliman or evilness. Ang tema po ng 1 John or ng ating pong scripture ngayon ay nagpapakita na our loving God ay nagpapaliwanag at nagbibigay ng hope sa lahat sa atin. Na ang Diyos na mapagmahal ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng pagdating ng ating tagapagligtas na si Hesukristo. Na sa mundong nasakop ng kadiliman, nananatili ang ilan sa kasalanan, ay matatagpuan ng liwanag sa pagtanggap po natin ng ating Panginoong Hesukristo. Ang liwanag ay posible. Ang kaliwanagan ay matatagpuan sa pamamagitan ng fellowship at pagsasama at pagtanggap ng ating Panginoong Hesukristo. So kung meron daw po tayong personal na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, magkakaroon ng direksyon, ng liwanag, yung ating pong mga madidilim na buhay. Maaaring ang ilan sa atin naghahanap ng pangarap na parang hindi matupad-tupad, ang ilan sa atin ay nananatili doon sa posisyon na walang improvement, but this time, if we continue to develop, paliwanagin or bigyan ng time yung ating pong personal na pakikipagrelasyon sa ating Panginoon, it will give us light. John, as the author of the book, 1 John, Apostle John, he is trying to remind yung mga Kristiyano nung naisulat niya po itong scripture na ito, noong kapanahonan na ito, na maging matatag sa kanilang pananampalataya dahil sa persecution at mga false teachers na binibigay ng paligid. Probably, sabi po doon sa ilang mga pag-aaral, nung naisulat po yung 1 John, isang generation na, or marami ng panahon ang lumipas, mula po nung naipakita ng Panginoong Hesukristo yung kanyang pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay. At ito po yung patuloy na nire-remind sa pamamagitan ng letter ni John sa mga mananampalataya dito na huwag kayong magpadala sa mga sabi-sabi, huwag kayong magpadala sa mga kung ano-anong katuruan, manatili kayong matatag sa inyong pananampalataya kahit na kayo ay pinapersecute, pinapahirapan ng kung sino-sino. Dahil nauso na po yung civilization, meron ng posibilidad na ang mga katuruan ay nadadagdagan, nababawasan, nagkakaroon ng modernization. At ito yung mga bagay na patuloy na nire-remind at ini-encourage ni Apostle John sa mga kanyang sinulatan sa letter na ito. Very present din po sa atin, very relatable sa panahon natin. Kung makikita natin na marami tayong nababasa at nakikita sa social media, sa balita, na maaaring magdagdag, magbawas sa katotohanan na meron ng ating banal na kasulatan. And it is a warning or a reminder sa atin na magpatuloy kayo na bitbitin, dalhin yung liwanag na yon kahit na maraming kaguluhan, kahit na maraming confusion sa paligid natin ngayon.
maaaring sabihin din natin na posible na ma-overcome ng liwanag na yon ang darkness at evilness ng mundo na ito. Ilan po sa mga evilness at darkness na maaari natin makita ngayon sa mga balita, yung narinig ko po nung kamakailan, or hindi ko alam kung kailan, pero yung kanila pong pamilya, tatay, nanay, anak, ay naghihirap at yung kanilang tatay ay nagkulang o parang pakiramdam niya siya ay hindi naging successful na bigyan ng maayos na buhay yung kanyang pamilya. Ang nangyari sa kanya, siya ay nagpakamatay, inuna munang patayin yung kanyang pamilya at siya naman yung sumunod dahil sa kanyang desperation because of kadiliman and evilness and the darkness of this world. Isa lang po yun sa maraming mga kwento ng kadiliman at ng evilness na meron sa present time natin. What more kung dadagdagan po natin yung ibang mga balita na naririnig natin. Meron kaming napag-uusapan dati doon sa klase, kung naalala niyo po ito sa spiritual formation. Akala ni Rebecca, isang pangalan ng babae, na yung nakatagpo sa kanya ang magliligtas sa kanya. Sabi, nag-o-offer ng tulong, tutulungan kita, dadalhin kita sa maayos na lugar, bibigyan kita ng pagkain, aalagaan kita. Ang problema, nung pinagkatiwalaan ng babaeng si Rebecca ito yung kanyang nakilala, ito ay nanggahasa sa kanya. So, yun yung mga common na makikita natin na kadiliman at evilness sa mundo na ito. Na maaring pinagkakatiwalaan natin yung tao, pero tayo ay inabuso, napakasakit at napakahirap magtiwala sa mga susunod na darating na pagkakataon. Isa pa sa mga madalas na marinig po natin is yung suicide. May mga artista na akala natin na reach na nila yung kanilang katagumpayan, yung kanilang kaligayahan, pero something is missing. May nagkukulang at ito po ay naglilid sa pagkuha nila ng sarili nilang buhay. Dahil po doon sa ating pag-uusapan ngayon, tayo po ay Kristiyano. Tama po ba? Tayo po ay lahat ay mananampalataya ng buhay na Diyos. At kung tayo po ay mananampalataya ng buhay na Diyos, tayo ay may liwanag na taglay sa ating mga buhay. Tayo po ay nagbibitbit, nagdadala ng liwanag na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. At how can we as Christians help others? Ito yung madalas nating malaman. Ito yung madalas nating pinapractice. Ito po yung madalas na naririnig natin sa ating pong pang-araw-araw na buhay at sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan. And this is our reminder sa ating lahat to keep the flame, to keep the light burning, nagliliwanag sa kadiliman ng mundo na ito. How can we Christians help na makarating sa liwanag yung communities, yung mga kakilala natin sa dami ng mga ganitong cases? Una po natin, God is light, be in the light. Sa verse 5 po. Samahan niyo po muli ako. God is light, be in the light. Sa verse 5. Sabi po dito, ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa kanya. Kapag po walang ilaw ang ating mga kwarto, minsan, hindi natin makita yung ating dinadaanan. It can paralyze us. At higit sa lahat, it will make us feel lazy. Kasi ang layo ng switch ng ilaw, ganito na lang ako, hihiga na lang ako pag walang liwanag. At kapag nanatili po tayo doon sa ganong sitwasyon, meron pang aircon, tas madilim pa, it can lead us na masanay tayo sa ganong sitwasyon. Totoo naman, masarap naman nasa dilim. 'Di ba minsan, nakaka-relax, nagkakaroon tayo ng comfort, at nagiging sanay na tayo sa ganong setup. Sabi po ng isang kaibigan ko sa kanyang post sa Facebook, sabi niya, ganito po yung sabi niya, masakit sa mata ang liwanag sa mga taong sanay na sa kadiliman. Ulitin ko po, sabi po niya sa post niya, masakit sa mata ang liwanag sa mga taong sanay na sa kadiliman. Hindi mo nagugustuhin na buksan yung ilaw
kapag nasanay ka na sa kadiliman. Kasi nga, sanay ka na doon, masakit sa mata yun. And minsan, ganito po yung mga ibang hindi pa mananampalataya. Kapag sila ay nasanay na doon sa kadiliman na yon, ang hirap titigan, nakakasilaw ang sobrang liwanag sa kanila. Totoo po yun. It can give us a relaxing effect. It can give us comfort kapag tayo po ay nandoon na sa kadiliman na yon. At kapag hindi daw po ito naagapan doon sa mga hindi pa natin mananampalataya o hindi pa mananampalataya na mga kaibigan, it can actually be a trap. Maari silang manatili doon sa sitwasyon na yon. Sa ating pong pag-aaral na ito, meron pong isang Dutch theologian na nagngangalang si Jacob James Arminius na nag-o-oppose sa isang katuruan ng tinatawag na Calvinism. Sabi po ni Jacob James Arminius sa kanyang viewpoint of salvation, ino-oppose niya po yung sinasabi na once a Christian is saved, he will always be saved. So, predestination, sabihin po natin ganon. So, yung pong tao na si Jacob Arminius, ang nag-iisang tao na nag-oppose na, teka lang, hindi yan totoo. Naniniwala ako na mayroong kaparaanan. Para sa kanya, hindi po kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili. At para magkaroon daw po ng salvation, kinakailangan ng kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagkapako niya sa krus at muling pagkabuhay para matanggap po yung kaligtasan na sinasabi niya. So we cannot save through our effort sa pagbibigay sa charity, sa good works, o pagtulong sa ating pong kapwa. So hindi daw po nakakaligtas at nakakapunta sa langit ang pagtulong o pagbibigay ng mga pamamalimos sa paligid. So yun po yung kanyang stand na hindi tayo makaka-plus point sa langit sa patuloy na pagbibigay ng ating mga donation kung saan-saan. Pagkus, ang sabi niya, salvation ay matatagpuan lamang sa paniniwala, pananampalataya na ang ating Panginoong Hesukristo ay namatay sa krus at siya'y nabuhay muli at ibinigay po yung kagandahang loob na yon sa lahat ng klase ng tao. So grace alone enabled human beings to freely exercise their faith. So grace, ang kagandahang loob ng Panginoon ay ini-exercise, ibinibigay sa atin ng libre upang i-exercise daw natin yung pananampalataya natin at yung kakayanang piliin yung kaligtasan na yun. To choose or to exercise our faith and to choose salvation. Yun po yung stand ni Jacob Arminius, that grace alone enabled human beings to freely exercise faith and choose salvation. So, ibig sabihin, grace na para sa lahat ay free grace. Ito po ay para sa lahat. Libreng-libre niyong kunin tong free grace na to and enable those na i-reject yung message, yung gospel message, o dalhin, tanggapin yung gospel message na yon. So, we have sabi nga nila sa ating mga lumang term, free will. Meron tayong kakayanan na to choose salvation, to reject salvation. So, freely given grace mula sa atonement o pagdaloy ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. May nagbayad, may nagsakripisyo para tayong lahat ay maligtas sa kamatayan, sa kadiliman, sa threat ng death ng mundo na ito dahil sa kasalanan. Tayo ay makakalaya lamang sa kadiliman kung mayroong liwanag. Tayo lamang ay makakalaya sa kamatayan kung tayo ay makikinig at tatanggapin ang kaligtasan na ibinibigay ng ating Panginoong Hesukristo through a life living or araw-araw na paglalakad kasama ng ating Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. And it will enable us, matutulungan tayo nito para mas maging excited sa pananalangin, maging excited na katagpuin ang mga kapatiran, at maging excited na tayo ay magbasa ng banal na kasulatan. If we accept the free grace na ino-offer sa atin ng kaligtasan, ng atonement ng Panginoong Hesukristo.
Kaya naman, kung ang anak ang nagpalaya sa inyo, kung si Heso Kristo ang nagpalaya sa ating lahat mula sa kadiliman na yon, kayo nga ay magiging tunay na malaya. Saan niyo po mababasa yon? John 8:36. Kung ang anak ang nagpalaya sa inyo, kayo nga ay magiging tunay na malaya. We will be free kung tayo ay may genuine na natagpo ang kalayaan sa ating Panginoon. So, sasabihin po natin, Pastora, paano po ba mangyayari yun? Be in the light. That will lead us to number 2. Walk in the light, live by the truth. Kung babasahin po natin yung verse 6, sabi po doon is, kung sinasabi nating tayo'y may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Being in the dark, kagaya po ng sinabi ko kanina, is very comfortable, very relaxing. At sasabihin natin dito, sa opposite nun, being in the darkness can develop fear, anxiety, at parang baka may mumu. Wala, baka may mumu. Baka may multo. So being in the dark can lead to anxieties and fear, takot po. Kamakailan po, Tuesday to Thursday, ay nagkaroon po ng Pastors and Layman Conference ang Church of the Nazarene sa Laguna, sa Rizal Recreation Center. At sa pagtatapos po noong conference ng mga pastor at mga layman doon po sa Laguna, kami po ay magko-close or magkakaroon ng closing ceremony. At sabi po ni FSC, sige, lahat ng mga pastor, ng mga participant ay pupunta po doon sa puno ng Nara at tayo po ay magkakaroon ng bonfire, kakain tayo ng hotdog at marshmallow ba yun? O basta hotdog. At tayo po ay mag-e-enjoy sa ating fellowship. So lahat po ay pupunta doon, mga 9:30 ng gabi, mag-aalas 10. Ngunit ito po ay, yung papunta doon ay medyo, siguro mga 1 kilometro din, mula doon sa chapel. Tama ba? Mga 1 kilometro? Or baka ilang ano lang. Basta medyo madilim, malayo. At walang ilaw. So nandun po kayo, lalakad kayo, may Bermuda grass, pero medyo may kalayuan din yung paglakad. Habang ako po ay naglalakad, kasama ko po si isang pastor ng Grace Community Church, si Pastor Ed Morales. At habang kami po ay naglalakad, saya-saya kwentuhan, sabi ni Pastor Ed sa gitna ng kadiliman, alam mo ba, mayroong nahuling ahas dito kanina sa may dito sa may Bermuda grass. At yung tingin ko po sa kanya ay, hala pastor, totoo ba? Kanina lang yun. Talaga namang ako ay nagtatatalon tsaka napatakbo ako papunta doon sa may bonfire. Dahil madilim, walang liwanag, ako ay nagpanik, ako ay natakot, at ako ay nagpupumiglas. Sabi ko, Pastor Ed naman, wag ganun. Ay, sinabi ko sa'yo, totoo nga, may nahuli silang ahas dito kanina. Inulit niya pa. Ganoon ang binibigay po sa atin ng kadiliman. Kapag walang liwanag, nagpapanik lagi. Pag walang liwanag, tila kayo ay titingin-tingin, lilingon-lingon, at parang kakaba-kaba sa inyong mga puso. Dahil po dito, natuloy naman po yung bonfire. Natuloy naman po yung pag-iihaw nila ng hotdog. Medyo hilaw lang yung loob dahil sa sobrang lakas ng apoy ng bonfire. The thing is, this is very personal sa akin. Ako mismo na nakaramdam na, ewan ko, baka matatakutin po ako. Pag madilim, medyo hirap po akong kumilos. Lalo na siguro ang ilan sa atin. Yung pong nasabi kong Pastors and Layman Conference is a gathering of all na mga Kristiyano na nagbibitbit, nagdadala ng liwanag. Ito ay isang pagsasama na tanglaw-tanglaw nila yung liwanag na mayroon sila sa kanilang mga buhay dahil sa kanilang pagtanggap ng salvation mula kay Jesus Christ. At pag sila po ay bumalik sa kanilang region, sa kanilang mga community, ito pong liwanag na ito ang magdadala ng liwanag doon sa madilim na paligid, sa madilim na area ng kanilang region o ng mga kapitbahay ng kanilang churches.
At pag nagkaroon po ng yung liwanag na yon, binitbit nila mula doon sa conference o mula doon sa kanilang nakuha na liwanag doon sa pinuntahan nila, ito po ay ipapasa. At pag ito ay pinasa, ipapasa ulit hanggang sa ito ay mag-create ng mas maliwanag, mas malaking liwanag sa kanilang kani-kanilang community. This will overcome darkness na mayroon sa kani-kanilang mga pinanggalingan. Kaya naman, paborito ko po yung ilaw, yung puno na mayroong ilaw doon sa pinag-atinan namin. Ayan. So, madilim yung lugar, pero kapag ang nilagyan ng liwanag, yung puno na yon, magkakaroon ng liwanag doon. At pag nandun po kayo, makikita nyo na napakaliwanag nitong punong to. Nag-iisa siya, o dalawa, pero yung nag-iisang ito ay nagpo-produce ng napakaliwanag na guide doon sa mga nandun sa lugar na yon. Wag po tayong magiging kontento sa kadiliman. Tayo po ay may pag-asa, may liwanag na makukuha po sa ating pakikipagrelasyon, personal na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Kung titingnan po natin, the logic is, sabi po doon sa nabasa natin, kung sinasabi nating tayo may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling daw po tayo. Kaya naman, kung tayo po ay nagbalik loob sa ating Diyos, tayo din ay may liwanag na dahil sa presensya niya. At na-enjoy po natin ito. So in Him, sa ating Panginoon, there is no darkness at all. We need to realize na kung mayroong darkness, ibig sabihin, wala pa tayo sa presensya ng Diyos. Ganun lang kasimple yun. We need to realize if we continue to enjoy the darkness, para nating sinasabi na ayaw namin ng liwanag, masakit sa mata ang liwanag. At i-enjoy na lang namin na manatili dito sa kadiliman o walang pag-asa ng buhay. New life by the Spirit. Kung tayo po ay mananatili sa kadiliman, ito po siguro yung mga things na nakita ko, living by the flesh o living sa kadiliman. Sabi sa Galatians 5:19 to 21, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman or the flesh, kadiliman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, paglalasing, pagpatay, walang haba sa pagsasaya, at iba pang katulad nito, muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ito yung mga kakilala o yung mga hindi pa nagkakaroon ng personal na relasyon sa ating Diyos na maaaring nananatili pa rin sa kadiliman. Ngunit, sinabi po dito that if we live by the Spirit, kung tayo po ay nasa liwanag, tayo ay mananatili sa liwanag, magde-develop ang ganitong buhay. A new life by the Spirit. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu mula sa ating Diyos, mamumuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo, huwag nating galitin ang isa't isa, at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. And it will develop love, pag-uunawaan, pagiging mabuti sa bawat isa, kahinahunan, may pagpipigil sa maaring sa pananalita, pagpipigil sa mga malakas na paghampas. Pero tayo po ay magkakaroon ng buhay na punong-puno ng Espiritu na mula sa ating Panginoon. So ngayon po, the argument, maaring sabihin natin or tanongin niyo po ako, Pastora, hindi po lahat ng nasa madilim ay masama. Sabihin niyo, meron pong pag-aaral na sinasabi na pag ikaw ay nasa madilim, mas magiging okay. Totoo po yun. Ano po yun? Iyon ay yung pagtulog. Pag kayo daw po ay natutulog, very effective na magkaroon ng complete darkness yung inyong kwarto para kayo daw po ay makarecover sa inyong pagtulog. So sabi daw po sa pag-aaral, ang benefits daw po ng quality sleep ay nagpo-promote or nagpapataas ng level ng hormone
sa pineal gland. O, di ba, nag-research pa ako, na nagpo-promote ng antok. So, kapag madilim, mas nagpo-promote ng hormone at nagde-develop daw po ito ng pakiramdam na kayo ay inaantok. So, kapag pala madilim at kayo ay inaantok, effective, kayo ay nagpo-produce ng hormone para kayo ay antokin. Kaya lang, kung kayo ay inaantok at nandito kayo sa maliwanag nasa church, kalabitin niyo po yung katabi niyo. Baka hindi yun, hindi magandang pag-produce ng hormone. But definitely, kapag nasa dilim po, ito daw po ay nagpo-produce ng hormone that can develop yung feeling na kayo ay sleepy. At kapag nasa liwanag daw po, na-obstruct. Kapag nasa liwanag, yung proseso na yun, napipigilan yung pag-develop ng hormone na yun para maging quality yung ating pagtulog. So tama po, we might be in the darkness. Kapag kayo ay nasa dilim, effective pala na mag-develop ng maayos na pagtulog. So sasabihin natin, kung ganito po yan, you might be in the darkness, pero hindi po ibig sabihin ito ay kaparaanan ito para tayo ay patuloy o permanenteng mapalayo sa presensya ng ating Panginoon. Ito po ay ginagamit lamang ng ating Diyos na ma-realize natin na bagamat tayo ay nasa madilim na bahagi ng ating mga buhay, bagamat ito ay parang tamad na tamad tayo at walang progress, nasa kadiliman pa din, hindi daw po ibig sabihin na ito na tayo ay forever na mananatili doon. It will help us recover. Ibibigyan daw po tayo nito ng healthy na paggising. So pag tayo ay minsan dumadaan sa madilim na bahagi ng ating mga buhay, ibig sabihin, huwag po kayo mananatili dyan. Ito daw po ay parang pag-reset or pagre-recover ng inyong katawan para kayo ay lalong maging healthy na nagdadala ng liwanag at magiging testimony, patotoo yun sa inyong mga buhay. Na oo nga, dumaan ako sa madilim na bahagi ng aking buhay. Pero praise the Lord, purihin ang aking buhay na Panginoon. Dahil ginamit niya ito para ako ay makarecover at maging patotoo ng kanyang kabutihan, bagamat nasa kadiliman o madilim na bahagi ng aking buhay. So tama po, tama yung sinabi ng mga pag-aaral. Effective ang kadiliman, pero hindi po tayo mananatili doon. Hindi tayo mag-e-enjoy doon. Dahil pagkatapos ng gabi, mag-uumaga. Nandyan yung alas 5 ng umaga, maliwanag na. So hindi tayo mananatili na nandun po sa kadiliman na yon. Sana ang ating pong pananatili sa kadiliman ang magdadala sa atin patungo sa healthy na pagiging Kristiyano. A quality sleep or sana quality darkness will lead us to a better Christian sa tulong ng banal na Espiritu. This means that a person who received the salvation message cannot remain living in the darkness at sasabihin nila, Christian ako, pero nananatili sa kadiliman. Hinding-hindi daw po ganon. Dahil ang tunay na Kristiyano ay patuloy na dadalhin ang liwanag na mula sa kanyang tagapagligtas hanggang sa marating niya ang dakilang kalooban ng ating Diyos. Sunod po, panghuli po na ating pong reminder sa atin lahat sa kadiliman ng mundo na ito. To be in the light is to have fellowship. Sino po dito yung nag-e-enjoy ng fellowship ng ating pong simbahan? Itaas po yung inyong mga kamay. Amen. O, konti lang. Yung iba po sa inyo, baka hindi pa nakaka-attend ng fellowship. Umattend po kayo alas 4 ng hapon sa kabataan, alas 5 ng hapon sa mga katatayan. Sa mga ladies, Friday, alas 7 ng gabi. Yan. So, to be in the light is to have fellowship or to enjoy the fellowship that we have sa ating mga kapatiran sa AFCN. Isa po sa mga usapan ng ating denomination is holiness. At minsan pag sinabi nila na holiness, ay ayoko dyan kasi hindi makabasag pinggan. Ay ayoko dyan, ang linis-linis naman yan, parang hindi kami okay niyan. At minsan hindi nakikihalubilo yung mga tao at parang iwas na iwas sa atin because holiness, yung salitang holiness. But kailangan po nating maintindihan na kapag sinabi po na holiness,
kailangan nilang makita yung natural na buhay na meron tayo. That we can make mistakes, but we have a Savior, we have a God that we trust, that will continue to cleanse us sa ating pong mga pagkakamaling yun. And minsan, kailangan nating ma-share yun sa mga kapatiran na mali yung parang misconception. So, maigi pa na kapag ganun, kailangan maging matatag yung ating pananampalataya at testimony sa kanila na, Kristiyano ako. Meron akong Kristo sa aking buhay at ito ay nagliliwanag sa aking buhay. Share tayo. I-share ko sa iyo yung kwento ko. Ibahagi ko sa iyo kung paano matatagpuan ang liwanag na ito. This is if we live by the Spirit and we will stand our values at yung ating faith sa harap ng mga tao na ito. So ang tanong po, how are we declare and proclaim the light and truth? So minsan, iniiwasan natin ang mga non-Christians. Baka ma-judge din tayo. Yun po yung sinabi ko. Baka ma-judge tayo or baka ma-judge natin sila. But by the faith, living by the Spirit, we will be able to maintindihan sila, maipaliwanag sa kanila, maipakita yung totoong tayo nang walang pagpapanggap na kapag Sunday lang Christian, but we struggle, we cry, we are hopeless minsan. Pero tayo po ay kumakabit, kumokonekta muli sa source ng ilaw, which is ang ating Panginoong Hesukristo. So, if we also claim that we are Christian, pero we are not applying sa katotohanan na ito, or hindi tayo naniniwala sa pagkabuhay muli ng ating Panginoon, mag-isip-isip po muli tayo. At sana maging inspiration po itong tao na ito. Si Francis of Assisi po, ang pangalan niya ay si Francis A.C.C. Hindi ko alam po sino yun. But si Francis Assisi, next slide po, was a son of a wealthy merchant, isang anak ng mga ngalakal, mayamang merchant, na hinubad ang kanyang pagiging mayaman para tumulong sa mga mahihirap. So sabi po dito, he stripped off, hinubad niya yung kagandahan ng kanyang buhay. Left and walk away sa kanyang mga kaibigan, yung nakasanayan niyang community, kaibigan, pamilya, upang mamuhay ng isang mahirap. Or parang hindi mahirap na mahirap financially, but makihalubilo sa mga orphan, makihalubilo doon sa mga nahihirapan, nag-i-struggle, at wala pang liwanag sa buhay. Inalis niya po yung kapangyarihan at yung security na meron siya sa kanyang buhay sa pamamagitan ng paglalakbay. So siya po ay patuloy na naglalakbay. At alam niyo po ba na sa sobrang tindi ng kanyang debosyon, ng kanyang pagmamahal sa ating Panginoon, siya ay nagpipreach sa mga hayop, sa ibon, sa mga squirrel, at kung kani-kanino dahil sa tindi ng kanyang debosyon. Siguro iisipin po natin sa kapanahunan natin ngayon, ay baliw, ay parang wala ng pag-asa to. But ang totoo niyan, ginagawa niya po ito sa tindi ng kanyang pagmamahal sa ating Panginoon. Dahil po dito sa ginawa ni St. Francis of Assisi, may mga na-inspire na mga tao. May mga na-inspire na mga kapatiran. May mga na-inspire na grupo. At yung mga na-inspire na grupo na yun, bumuo ng brotherhood or ng fellowship. Nagkaroon sila ng parang cell group. Sabihin na natin sa panahon natin ngayon. Dahil na-inspire sila sa tindi ng debosyon ni Francis of Assisi sa ating Panginoon, gumawa po sila ng mas malaking pagsasamahan para yung pagsasamahan nila mas malawak yung takbuhin ng kanilang advocacy. So sabi po dito, doon sa kay Francis of Assisi, these men, itong mga brotherhood na to, these men who had nothing to share but their poverty and who made themselves fully dependent on God's grace, formed a genuine fellowship of the weak, in which they could live together in compassion and extend their compassion to all whom they met on the road. Dahil po, si Francis of Assisi at yung brotherhood na yun ay nag-struggle magkakasama, mahina or naging mahina
at nakita ang weaknesses ng bawat isa, they could live together in compassion. Sila ay nagsama-sama na nag-a-assist, nagbibigayan sa isa't isa. At kung sino man yung nakikita nila sa kanilang road trip or sa kanilang paglalakbay, na ganoon yung sitwasyon, ipinapakita po nila yon sa lahat ng nakakasalamuhan nila. Napakaganda po, di ba po? What more sa kapanahonan natin ngayon na nandyan na ang lahat ng klase ng transportation? Paano kung nagkaroon ng road trip ang NYI, nagkaroon ng road trip ang ladies, at lahat ng makikilala nila na stranger or baguhan lang sa kanila, na nangulila, iniwanan ng pamilya, walang pangkain, ay binigyan ng ganitong klaseng compassion. It will create a movement. It will, hindi lang movement, no? Baka talagang transformation sa community ang mangyayari. And ito po ay noong unang panahon pa, 12th century. And can you imagine ilang libong taon na ang lumipas? At mas posible na po ito sa ating kapanahunan. So this is a challenge for us na yung devotion, yung kagandahang loob ng Panginoon na natagpuan po natin, yung liwanag na meron sa ating mga buhay, ay posible palang magkaroon ng pagbabago, magbigay ng kakaibahan sa ating pong community at sa ating pong mga pamilya. So maaaring ang ilan sa inyo, sasabihin na, hindi ko na lang pagsasabi, pastora, na nag-church ako sa Nazarene. Nakakahiya. Baka sabihin nila, ay ganyan pala yung nag-church sa Nazarene. Madalas ko pong marinig to. Hindi po ito posible dahil ang may ilaw or nagbibitbit ng ilaw or mayroong ilaw, may Panginoong Hesukristo sa kanilang mga buhay, ay hinding-hindi maitatago. Hinding-hindi mo makikidnap at itatago sa warehouse. Hindi pwede yon. Dahil ang tunay na Kristiyano, kahit anong gawin mo, ay magliliwanag ang kanyang buhay. Patuloy na makikita ng mga community, patuloy na makaka-inspire ng mga tao sa kanyang paligid. Kaya naman, sabi ng Bible, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. The next verse, alam po natin ito. In English, let your light shine before men so that they may see ang kabutihan ng Diyos sa kalangitan. Walang sino man ang mayroong bitbit na magandang balita ng ating Panginoon na hindi tatagos yung liwanag. Pansin niyo po, pag kayo po ay nagsindi ng flashlight at nasa madilim kayo, alam niyo, mapapalingon kayo, ay, may nagsindi ng flashlight. Mayroong sulo. At hindi lang yon. Kung ito po i-apply natin sa mga Pilipino na nawala sa komunidad ang isang bata na sinabi ay kinuha daw ng mangkukulam, anong gagawin ng community sa mga napapanood nating pelikula? Buong barangay ang naghahanap doon sa isang nagwawala na yon. Nawawala na yon. Ibig sabihin, pag isa po ang nagsindi ng flashlight sa paghahanap ng batang yon o ng tao na yon, kasama dyan ang barangay captain, kasama dyan ang tanod, kasama dyan ang pamilya ng bata. At kapag sila ay nagsama-sama nagbukas ng flashlight, matatagpuan ang batang nawawala na ito. Ang sino mang mayroong liwanag, kahit na anong gawin natin, ay hindi maitatago kung ito ay nagliliwanag. Ang ating pagiging Kristiyano ay hinding-hindi maitatago kung ito po ay patuloy na nagpo-produce ng liwanag sa ating mga buhay. Ang liwanag na yon ay mahahalata sa ating disposisyon sa buhay, the way we handle things, sa ating pakikipagkomunikasyon, sa ating pakikipag-usap, sa ating perspective. Negative ba tayo lagi sa ating mga buhay? Negative ba? Or tayo ay mayroong liwanag mula sa ating Panginoon? Sa pagpapayo natin sa iba,
Siguro sabihin natin, yung payo natin, alam na mga kapatiran natin na ito ay Kristiyanong plano, Kristiyanong pagpapayo. Dahil punong-puno ng karunungan, punong-puno ng wisdom. At higit sa lahat, sa ating pananampalataya. Yung treatment po natin sa mga tao sa ating paligid, ganoon po makikita na nagliliwanag yung ating pong mga buhay at hindi maitatago ang kadiliman na mayroon po sa ating paligid. Sana po tayong lahat ay patuloy na na-remind, na-inspire ng ating Panginoon na huwag tumigil sa pagdadala, pagbibitbit ng liwanag na tagpuan po sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Salamat po aming dakilang Diyos, banal na Ama. Sa kabila, Panginoon, ng kadiliman na mayroon po ang aming paligid, natagpuan po namin sa inyo ang liwanag, ang direksyon ng aming pong mga buhay. Bagamat kami po ay nahaharap ng mga realidad na ang mundo na ito ay maraming evilness, maraming mga negativities, alam namin, Panginoon, that our faith will be safe if we keep on connected, maging konektado kami lagi sa source ng liwanag na ito. And Panginoon, alam namin na minsan mahirap pong sabihin na kami po ay nagsisimula muli bilang isang mananampalataya. Guide us sa tulong po ng inyong banal na Espiritu na kami ay manatili sa kagandahang loob na nagmumula po sa inyo. At ma-explain po namin ng maigi, Panginoon, yung pong pagkamatay niyo sa krus, yung pong pagdanak ng inyong dugo, ang patuloy na naglilinis ng aming mga makasalanan at gawin kaming bago muli na nilalang. Ang inyo pong muling pagkabuhay, Panginoon, magde-declare po na kayo po ay buhay sa aming puso, buhay sa aming pamilya, buhay po sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At ito po ay magdadala ng transformation sa aming pong mga community. Salamat po, Panginoon. Hindi po namin kayang iligtas ang aming mga sarili. At alam namin na ang kaligtasan ay nagmumula sa aming relasyon, personal na relasyon sa aming Panginoong Hesukristo. Lord, guide us. Hindi po namin kayang mag-isa. Hindi po namin kaya na sarilinin ang kadiliman at manatili sa kadiliman. Kailangan po namin ng kapatiran. Pagkalooban niyo po ang bawat isa ng makakaramay nila, ng makakasama po nila sa kabila ng kaguluhan, ng confusion, ng hopelessness na kanilang nararamdaman. Alam po namin na minsan maigi na mapunta sa kadiliman at alam namin, Panginoon, na kami po ay aahon muli, magliliwanag at mapapanatili po namin yung liwanag na mayroon po kami sa amin pong mga buhay na nagmumula po sa debosyon at pagmamahal na mula sa aming Panginoong Hesukristo. Salamat, aming Diyos. Patawarin niyo po kami, Lord, sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming mga ginawa na hindi kalugod-lugod sa inyo. May our lives be pleasing sa inyo, Panginoon. May our hearts be pure sa inyong harapan. At gawin pong encouragement sa aming pong mga kapatiran. Salamat po. May our heart, our minds, our mouth speak blessing, speak your goodness, and your faithfulness sa aming mga buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. God is our light. Let's continue to walk in that light and to be always in that light. Sa pagkakataon pong ito, tayo ay darako sa ating pagkakaloob. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at pumunta dito sa ating offering box. Marami pong salamat sa kay Brother Teddy at Sister Helen sa magagandang bulaklak na kanilang inihandog
sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama at dakilang Diyos, tunay nga na every good and perfect gifts comes from you. Ang mga kaloob na ito ay katulad, Panginoon, ng babaeng balo na pumunta sa templo at ibinigay niya ang natatanging salapi na mayroon siya sa iyo, aming Diyos. Ngunit, hindi ang halaga ang tinignan mo, kundi ang puso namin. Ang puso ng babaeng balo na ito. Panginoon, katulad ng babaeng balo, iniaalay po namin to sa iyo ng taos-puso. Ibinibigay po namin to ng may pagmamahal at pagpapasalamat sapagkat ang iyong biyaya ay hindi nauubos, patuloy na sumasagana, patuloy na siksik-liglig at nag-uumapaw sa aming mga buhay. Panginoon, katulad ng panalangin ni Jesus, not my will but your will be done. Sa mga kaloob na ito rin po ang panalangin po namin. Hindi ang aming kalooban, kundi ang banal na kalooban mo ang magaganap sa bawat sentimo ng mga kaloob na ito na aming inialay sa iyo. Maganap ang iyong banal na kalooban. Sa ikalalakas at ikatatatag ng iyong eklesya at sa ikalalaganap ng mabuting balita sa ikaliligtas ng hindi pa nakakakilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, pagpalain mo ang mga kaloob na ito. Iniaalay po namin ang lahat ng ito sa iyo at dinadalangin po namin na bigyan mo kami ng pagkakataon at gayon din ng passion, O God, to give generously sa lahat ng pagkakataon. Katulad ng espiritu ng mga kapatiran sa Pilipos na sila ay nagbibigay generously, Panginoon, because of our response to your grace, mercy, and love sa amin. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ang mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Tayo po ay magpatuloy. Meron po akong isang mahalagang announcement. O, dalawa pala. Ang ating pong discipleship journey, yung School of Ministry, ay magsisimula po sa buwan ng Mayo. At kung kayo po ay nagnanais dumalo po dito, si Pastora Erica ay magtuturo po muli ng spiritual formation.
Lahat po ay ini-encourage natin na mag-undergo po nito ng ating School of Ministry. Dahil lahat po tayo ay priest o tayo ay mga saserdote, mga pari, mga lingkod ng Panginoon. Kaya napakahalaga na maunawaan po natin paano ba ako lalago sa aking pananampalataya? Ano ba ang mga spiritual disciplines na dapat kong gawin para ako ay magpatuloy sa pamumuhay ng kabanalan? Magsisimula po ito sa unang linggo ng Mayo. Si Pastora Erica po ang ating facilitator sa spiritual formation. At sa Old Testament survey naman po, nais nyo po ba na lalo pang maunawaan ang tungkol sa Old Testament? Maraming pagkakataon di natin nauunawaan kung ano yung nakasulat sa Biblia. Sa pamagitan po nito ay mauunawaan po natin yung mga nakasulat po sa banal na kasulatan na napakahalaga sa atin. Ako po ang facilitator doon at ang registration po 50 pesos per session. Ito po ay merong 15 session to 16 session. Kaya lahat po ng mga interesado, may pag-ugnayan lamang po kayo sa amin ni Pastora Erica. At pangalawa, nais ko pong i-announce, pwede bang makita, pwede po bang mai-post dito yung Give 100. Ang ating pong district ay magsi-50 anyos na, pero walang tirahan ang ating DS. Magpahanggang ngayon, ang district superintendent natin ay palipat-lipat ng tahanan ng bahay na inuupahan para sila ay meron lamang matiran. At napasimulan na po ito. Actually, meron na pong naitayo na building. Subalit, hindi pa po livable yung lugar na iyon dahil hindi pa po na-finish. Ayan. At tayo po ay hinihimok na magbigay, give 100 pesos ang bawat kapatiran, ang bawat Nazarene. Tayo po ay 240 na member dito. May active po na 168 o 170, at ini-encourage po na tayo ay makibahagi po dito. Kung kayo po ay inuudyukan ng banal na espiritu na masigit pa sa 100 pesos, pwede po. Pero ang bawat isa sa darating na April 28, magkakaroon po tayo ng give 100 pesos na pagbibigay para po matapos na ang district center po natin, kung saan yun na rin po ang magiging opisina at tahanan po ng ating district superintendent. Ang opisina po ngayon ng ating ng district ay naandun po sa inuupahan nilang tahanan sa seminary. Subalit kung magkakaroon po ito, kung maaayos na po ito, mas malaking ginhawa sapagkat hindi na kinakailangang umupa, hindi na kinakailangang gumastos pa na magagamit pa ng ating distrito sa ibang mas mahalagang mga gawain. Kaya kumakatok po sa ating puso ang ating district na sa darating na April 28, dalhin po natin, bata, matanda. Ang mga bata po, ini-encourage ko rin na sumali po dito. Kung hindi nyo po, kung ang mga bata hindi kaya magbigay ng 100, kung ano po ang kayang ibigay, ay ibigay po natin. Kung kakayanin naman, magbigay po tayo. Ngunit ulitin ko po, kung ang banal na espiritu ay sinasabihan kayo na magbigay ng mas mataas pa kaysa 100, ay magbigay po tayo. Sino po ang makikibahagi dito? Magsabi ng Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya, April 28, tayo po ay magbibigay ng ating District Center Pledge or Fund. At tayo po ay magsama-sama po dito. Po, para po sa ilang pong mga paalala, tunghayan po ninyo ang inyong mga hawak na bulletin at tayo po ay tingnan po natin ang ating mga weekly activities, ang ating mga nakatalang gawain sa loob ng isang linggo. At paalala po at batiin natin ang mga nag-celebrate ng ating mga kapatiran ng kanilang birthday. Ang April 9 si Sister Helen at si Reed, at ang April 11 ay si April Sobre Peña. So,
Atin pong batiin din ngayong umaga ang ating pong panauhin na kasama po natin ngayong umaga si Chelsea May, ang kanila pong co-teacher ng ating kapatid na si Mara at ni Ellen. So hiniling natin si Sister Chelsea na tumayo. Welcome po sa ating pananambahan ngayong umaga, ma'am. So tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating benediction. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos. Muli po nating tapikin yung ating katabi. God bless you all po. Tanggapin po natin ang benediction. Salamat aming Diyos sa liwanag na nagmumula sa inyo. Ang aming buhay ay walang kabuluhan, walang direksyon kung mananatili po kami sa kadiliman na ito. Salamat dahil ibibigay mo po sa amin ang liwanag ng kaligtasan at nawa ay maibahagi po namin ito at matagpuan po sa aming po mga kapatiran. Tanggapin po natin ang benediction. Ang Diyos ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpapatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Hesukristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Good morning po. Tapos na po ang ating pananambahan. Maaari na po tayong pumunta sa mga may Sunday school sa ating kanya-kanyang lugar. God bless everyone! Go tell it to them. Go tell it on the mountain, over the sea and everywhere. Go tell it on the mountain, over the peninsula.
Go tell it on the mountain, over the fields and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is good. Go tell it on the mountain, over the fields and everywhere. Go mountain, Jesus Christ is Lord. Ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos, maggalak, saya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos, maggalak, magsaya at purihin siya. Magalak, magsaya at purihin siya. Magalak, magsaya at purihin siya.